mga hamon, pagsusumikap, pagdimiti, samot-saring pagsubok, mga pinagdaanan sa buhay. Tagumpay sa Buhay. Isang programang punong-puno ng talakayan sa mga pinagdaanan sa buhay hanggang sa makamit ang tagumpay sa buhay. So mga kaibigan, narito tayo ngayon sa Buenavista, Gubat, Sorsogon, kung saan po ito ang ating unang episode ng ating programang Tagumpay sa Buhay. Bakit po Tagumpay sa Buhay? Dito po natin malalaman ang mga pinagdaanan, mga sakripisyo at mga pagsisikap ng isang tao kung paano siya naging matagumpay sa kanyang buhay. Sa ngayon po ang ipipicture natin isang sabihin natin nasa magandang sitwasyon na ng kanyang kabuhayan, kung saan ito po ay tubong Sorsoganon din. Walang iba po kundi si Ma'am Carmen De Llosa. Ma'am, ang unang katanungan ko po sino si Carmen? Si Carmen po De Llosa, taga Sorsogon po ako sa Burabod. Sa Burabod, Sorsogon po. Yung mother ko po, teacher po siya sa San Juan. Tapos lumaki po ako na, syempre, mahirap. Walang isang kaing santo ka rin. Tapos noong bata pa ako, talagang medyo, rin talaga ako, gusto ko talaga, pangarap ko talaga makatulong sa mga kapatid ko, makatulong sa magulang ko. So, ang ginawa ko talaga, hanggat, talagang nagsumikap ako hanggang yung isa kong kapatid, nakuha ko papunta ng Australia, nagtrabaho ako doon, nag-aaral ako doon. Tapos talagang pinangarap ko na magkaroon ng maganda buhay ang magulang ko. So, and then after that, naman ako nung okay na yun ng buhay ko, ang naging nung pangarap ko na makatulong naman sa kapwa ko. Lalo na dito sa Buenavista, ang asawa ko, ang focus namin dito ay makatulong sa mahihirap, lalo na sa surfing industry na yung mga hindi naman kaya magbumili ng surfing board. So, provide namin yun. Nagbibigay kami ng lesson for free. Kasi para na, kung ano yung hindi ko naranasan ng bata pa ako, gusto ko maranasan ng iba. Kasi nung bata pa ako, pumunta lang sa isang resort, hindi namin kayang bumayad ng entrance. Entrance pa lang, wala naman magulang ko maglilinis ng bahay ng ibang tao, magtitinda ng kung ano-anong ginagawa ng mother ko, ititinda na lalahok namin yun sa kalsada para lang kumita. Pero yung iisipin mo pumunta ka ng ganitong resort, hindi namin kaya noon. Opo. So, ang napakalaking yung pasasalamat ko sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng oportunidad na magkaroon ng ganitong buhay, na gumanda ang buhay ko. Kaya pangako ko na makatulong din sa kapwa ko. Although meron din ako na pinakapangarap ko talaga being psych nurse, ang pinakapangarap ko talaga, meron akong clinic na tinayo sa Huban, but at the moment, wala talaga akong makuha pang mga psychologist na gusto magbigay ng libreng yung service nila. Kasi at the moment, di ko pa naman kaya magbayad ng sweldo. Pero nagka-counseling na ako pag nandito ako sa Pilipinas. So, ang clinic ko ngayon nasa Huban. Libre po yun. Walang babayaran yung pasyente. Pag nandito po ako, pwede ako mag-counseling for free. Tapos yung medication, provided ko rin po. Kung kailangan po nila mag-provide na hindi naman ay i-provide ko yung medication, hindi nila kayang bumili, ako pa rin po nagbibigay ng libre na yun. Kasi ang ko na, mabawasan yung mga kabataan na nagpapakamatay. Lately nga, last week, may nagpakamatay, 16 years old lang, doon pa mismo sa lugar ko. Kaya siyempre, talagang nakakaiyak naman. Makikita dahil nga sa walang kakayahan yung magulang na paggamot yung bata, na lang, siyempre dahil po ang kasi ng mental health, nakakatakot minsan. Kasi katulad yun, pag depression na lang, kung wala silang nakakausap, tapos habang wala po silang nakakausap, isip sila ng isip, lalo lang po na nagugulo ang buhay nila. So, pag hindi na po nakayanan, doon na po sila nag-uumpisa na nag-iisip na kung ano-ano. Tapos, iba, lalo na po pag sinabing depression, minsan, ang isip ng ibang tao, sira ulo na.
So marami rin pong marami ring nagiging maling akala ng tao pag meron ng depression ng tao, akala nila si Raulo na. Pero hindi yun. Ang ano ka lang yun. Kasi yung depression po kasi minsan, kaso po yung halimbawa, yung buhay nila napakahirap, hindi nila kaya magpunta ng school. And then tapos yung nagkaroon din po ng boyfriend na maaga na wala namang walang hindi nakikinig sa magulang. So marami pong aspect, maraming dahilan kung bakit ang tao nagkakaroon ng depression. Kaya kailangan kasi, lalo na sa mga magulang, kailangan lagi nila tatanungin yung mga anak nila, o bakit ganun, bakit ka nalulungkot? Na maging honest sila sa magulang nila. Yung hindi nila, nila yung anak nila na lagi nilang nakakausap, lalo na pag alam nila may problema. So, Ma'am, from sabi mo nga kanina, talagang nagsumikap sa Australia. Ilang taon ka po? Ilang taon ka nang napunta ng Australia, at sa ngayon po nasa ilang taon ka nang namalagi sa Australia? Pa lang ako, 21 pa lang nasa Australia na ako. Doon, tapos, pero actually, nag-aral ako sa Maynila, nakatapos ako ng accountancy. Pero doon kasi sa Australia, ang Pilipinas, ang standard is very low. So, ang ginawa ko, nag-aral ako ng nursing dito sa Australia. So, pagkatapos na sa awa ng Panginoon, nakakuha ko ng trabaho straight away after the graduation. Then, almost 35 years na ako sa Australia. So, with that 30 years naman po, marami na rin po kung napag-aral ko rin natulungang mag-aral yung mga kapatid ko, nabigyan ko rin po ng magandang buhay ang mother ko, ang parents ko, tapos yung nadadala din po akong mga kapatid at saka pamangkin kami. Oh. So, Ma'am, kasi yung iniisip natin yung pag-stay mo sa Australia, syempre hindi madali-dali yung nag-stay ka sa ibang bansa sa hindi mo sariling lugar. Ano yung mga difficulties and trials na mostly pinagdaanan mo ba? So many struggle. Kasi nandoon na yung mga racism, kasi lalo na sa pagtrabaho, pag magaling ka sa trabaho, siyempre tayong mga Pilipino, masisipag tayo. So we give 100% pag nagtrabaho tayo. Nandoon na yung mga ibang tao na ibang lahi na talagang hindi kanila tanggap-tanggap kasi mas parang sa isip nila kukunin mo yung trabaho nila. Kahit anong pagsipag, ang hindi nila alam na talagang masipag tayo. Kasi sila minsan sa bansa nila yun tayo pag sa ibang bansa ibibigay natin 100% natin. Kasi doon ang pag-asa natin doon tayo na makikita nila masipag ka. Yes. Pero marami din bagay na time na uiyak ka dahil pagdating mo sa bahay, kung anong sinasabi sa'yo ng mga kasama sa trabaho. Minsan nga, kapwa mo pa Pilipino. Kaya dapat tayong mga Pilipino, kahit sa ibang bansa, sana, alisin na natin yung inggit ba? Kasi doon din katulad ko, naka-experience ako sa Pilipino, nakasama ko sa trabaho, siya mismo gusto humila sa akin sa pababa. Kaya medyo aware, ilang ako sa mga Pilipino. Although mas malala ang ibang lahi. Kasi pag nakita ka nilang may promotion ka, ang ibang lahi, sasabihin sa'yo, hindi ka taga rito, kinuha mo lang ang trabaho namin. Kaya lang, dapat kasi, kailangan lang maging matatag ka. Saka wag mo lang, instead na isipin mo yung sinabi sa'yo negative, gawin mo yung positive. Ipakita mo sa kanila na yung pag-aalala nila sa'yo, yung akala nila sa'yo, kukunin mo yung trabaho o kaya nangaagaw ka ng trabaho, ipakita mo sa kanila na hindi yun talaga. Ipakita mo sa kanila na serbisyo mo, ibibigay mo 100%. Yes. Kanina ma'am, tinanong ko sa'yo yung mga pinagdaanan mo, na mga trials and errors. Ngayon, itatanong ko naman sa'yo, ma'am, ano yung pinaka-nagustuhan mo sabi nga natin sa more than 35 years na pag-stay mo doon? Yung na-adapt mo na kultura na malayong-malayo sa kultura ng Pilipino na nagustuhan mo? Yung inggitan. Inggitan. Tapos pagdating sa politiko, yung honesty ba, yung transparency. Tapos yung education,
and then free education, and although yung isa pa yung talaga yung medical. Kasi doon may pera ka wala, pag may sakit ka, walang problema magpa-doktor. Hindi mo na kailangan mangutang para lang magpagamot. Kaya malaki rin ang advantage doon kasi mas isang katulad ko dahil sa hospital din ako nagtatrabaho, hindi lang yun. Pero yung medical talaga sa Australia, lalo sa Australia, pag halimbawa na nagkaroon na heart attack ka, libre yun, wala kang babayaran, magmayaman ka. At saka isa pa, walang mayaman, walang mahirap. Pantay-pantay ang kita sa'yo ng tao doon. So, dito nga, minsan nabibigla ako kasi minsan pag mayaman na, akala mo, hindi marunong magpasalamat, mag-open lang ng door yung mga security. Kaya napapansin ko naman yun eh. Sa Australia, pag may nag-open sa'yo ng door, magpapasalamat ka. Dito minsan, hindi mo pinasasalamatan yung guardia. Tao rin yun, nagtatrabaho rin yun, marangalang trabaho noon. Pero ang the best talaga is yung pantay-pantay ang tingin sa'yo, tapos yung medical, at saka yung oportunidad. Yung opportunity. Sa'yo lang, kung tamad ka lang, hindi ka giginhawa. Kaya lang, nandun yung opportunidad, i-grab mo, tapos maging masipag ka. Kasi maraming opportunidad sa abroad. Yes. Ma'am, from Sorsogon, particular sa Burabod, nag-Australia ka. Ngayon, ma'am, nandito tayo ngayon sa Angel Resort. Sabi nga natin, sa tagal ng pamamalagi mo sa Australia, naging stable na yung buhay mo. Why you put up this kind of resort dito sa Benavista? Sa Benavista. Kasi talaga naman, ang aim ko kasi, lumaki ako na yung kahit nga lang sa ibang resort magbabayad ka, lumaki ako na hindi ako nakapasok. Hindi ko alam kung anong itsura ng resort. Apart sa sapa, yun lang. Pero yung sabihin mo na ganito, na may mga hotel, hindi ko naranasan yun kasi wala naman ang parents ko saan yung kukuha. So, ibabayad daming entrance. Siyempre, bibilin mo na ng tuyo. So, sabi ko, nagkaroon ako ng medyong nakaipon kami mag-asawa. So, sabi ko sa asawa ko, I've always dreamed to have a resort. Sabi ko, and only because it's a lot of people, when I was growing up, I don't have the money to go into the resort to see what experience they have, and I never experienced that. So I decided that once I have enough money to buy a resort, free entry, help people that less fortunate than me. Yes. So, Kasi ma'am, when the first time that I came here to your resort, wala ka dito nun eh. Yung husband mong inaputan ko. Then, namangha ako dun sa mga pakikipag-usap ko sa kanya na parang, yun nga, the main purpose of this resort is to develop some children with potential for surfing. And nakita ko naman talaga, halos provide nyo lahat ng sabi ko, parang lihis na ito sa sa pangarap mo na simple resort lang para sa pamilya. Parang paano nyo naisip na palawakin or sabi nga natin bigyan ng pagkakataon itong mga kabataan natin na ma-develop? Kasi parang lumawak yung goal ninyo sa pag-put up ng resort na ito. Although, hindi naman talaga namin experience, pangarap na yung tumulong talaga sa pagdating sa surfing industry. Kaso nakita lang namin mag-asawa na talagang marami namang bata dito na may potential. Meron silang potential na maging one day good surfers, but the only thing they can afford to buy board. So my husband and I, we discussed na sabi namin sa isa, paano na to, masabi na pag walang mga bata kasi they can afford to buy surfboard, paano makukontinue yung surfing sa gubat? So we decided na that's why para mag-continue, we have to provide. Ibigay natin na libre yung board, ibigay natin libre yung mga lesson. We lucky naman na kasi yung mga surfers champion natin, tumutulong sila magturo. So dahil sa kanila, nagtitrain kami ngayon ng mga, we call it grommets. Pero every Saturday, we give them a lesson for free. We give them
from the age of 3 years old until 14 years old. So we want them to be the potential surfers for the future of Gubat surfers. Kasi parang wala na kasing parang kung hindi kami, wala kasing gumagawa ngayon dito at the moment. So doon namin nakita na sana wag maputol yung mga surfers. So we nilagay namin itong program na to. Walang babayaran ang mga bata. Basta every Saturday pumunta sila dito, everything's for free. Pati yung mga surf instructors for free, yung board is free, and then pinapakain pa namin sila para mainganyo namin sila na for the future of the surfers. Yes, ma'am. Based on our own experience, way back many years ago, when we came here to Buenavista Sur Camp, marami talagang bata na parang naglalaway, tumitingin sa mga foreigners na nagsasurfing. Parang gustong-gusto nila, kaya lang nihawakan yung surfboard, parang ilang sila, baka mamaya kagalitan sila. Yeah. Pero dito, ito ang sinasabi natin mga kaibigan na wala akong nakikitang balik sa kanila. Or sabi nga, nag-invest sila na wala namang kami nakikitang balik. At saka nung we already observed na yung pre-surfing ninyo, meron pang pa-snack, pagkain. So, ito ba ma'am, hindi ito sabi nga natin kabigatan sa inyo, sa pagtulong na ganyan? Kasi alam naman natin ngayon, kahit sa mga politiko, wala namang tutulong kung walang iniisip na kabalik. No. Alam mo, ang goal ko lang dito is makatulong. It costs us a lot of money. Yes, it's not, of course. Every time we have lessons here, it costs us a lot of money and we don't expect anything in return. Ang ano lang namin is, yung talagang, ang hindi mamatay, yung surfing industry ng Gubat. Yeah. Pero yung sasabihin mo na may income sa amin, no, we don't have anything. We don't expect in return. Ang expected lang namin na one day na maging champion sila and we can say yes, nag-train sila sa Engineer Resort. Yun lang ang kabayaran namin. Pero yung financial, wala. Shoulder namin mag-asawa. Kaya nga ma'am, talagang I was so amazed kasi your husband, hindi naman siya Filipino. Not only hindi Filipino, hindi naman siya nagsasurf. Pero talagang naging passion niya rin na parehas tumulong. Yeah. Kasi ang isip ko kasi, kung ang Panginoon hindi niya pinigyan ng kung ano man ako ngayon, siguro, baka wala rin buhay ko, ganun siguro, ang dami ko rin anak. Pero yung nga lang, bless ako ng Panginoon. So, sabi ng Diyos, pag nag-bless ka, mag-bless ka sa iba. Kasi, yun lang naman kasi yung father ko talaga is very religious. Pinalakay kami na pag one day na gumanda buhay niyo, tumulong kayo sa kapwa niyo. So, I'm just giving what I can to the community. Kasi, kung tutusin, iisipin ko, anong pakialam ko sa inyo? Maganda ng buhay ko. Correct. Hindi naman yun, hindi ko maatim. Hindi ko maatim na nakikita ko yung mga bata pupunta rito tapos titingin lang ng surfboard. Hindi ko kaya yun. Kaya kami bumili ng maraming surfboard. Dahil nga sa mga bata na can afford. Kasi, pero yung isipin mo na may something in return. No. Kahit nga yung mga surfers dito na nagtuturo, we charge 350 pesos. 50 pesos yun sa amin dahil lang sa maintenance ng board. Pero hindi yung sa bulsa namin mag-asawa. Kasi, tutuusin, dahil nga siguro sa bless ng Panginoon, kaya namin mag-asawa. Dahil hindi naman, ewan ko nga, minsan, nagtataka na lang ako, bakit kami still continuing helping people. Kasi, lang naman kami, uliran lang kaming boat work kasi siya ay bombero, ako naman nagtatrabaho sa nurse. Pero na-afford namin every time na talaga namang, siguro naman sabi ng Panginoon, hanggat kaya mo tumulong, nandito ko. So, kaya naman, yun lang pakiusap ko sa mga bata ngayon na galingan nila. Kasi habang nandito, nakakatulong pa kami, gawin nila. Okay. Ibalik ko doon sa sinabi mo na okay na ako ngayon, kung isipin wala na akong pakialam sa inyo. Ibalik ko doon sa clinic mo sa Ruban. Kung isipin,
eto ka na ngayon, tumutulong na sa mga bata. Tapos, bakit naisipan mo pa rin yung maglagay ng parang counseling doon sa hubad? Isa naman na reason kasi in our younger days naman, meron akong pinsan na nagkaroon ng depression tapos nauwi siya dahil nga hindi namin afford kahit mga pinsan ko nung panahon na yun, hindi namin afford. At saka noon pa hindi natin alam kung ano-anong depression. Even now kasi walang nakaka-afford lalo na yung may hirap. So, nung nag-aral ako ng nursing, ang inano ko talaga, kasi may pipiliin ka kung maging bedwife ka o para sa mga bata o kaya sa mental health. Pinili ko talaga mental health kasi una-una, na-experience ko sa mga cousin ko na wala silang pambili ng gamot, wala silang pambayad ng counseling. So sabi ko sa mister ko na gano'n ang gagawin ko na matulungan din yung mahihirap na hindi kaya magbayad ng mga counselor. So, tsaka yung lalo-lalo na gamot dito sa Pilipinas, hindi mura. Correct. So, yun kaya yung isa pa rin yun sa talagang tinitibok ng puso ko, yung na talagang makatulong sa mga mahihirap na may karoon ng depression na hindi kaya magbigay. Hindi kaya magpagamot. Kasi dahil na-experience ng father ko yun, walang tumulong sa sama ko. Na-experience ng mga pinsang ko, walang tumulong sa kanila noon hanggang kumbaga nasira ulo na lang na ang tita ko noon inano na lang nila, kumbaga parang nasa prisuhan na sa loob ng kwarto. Kinulong na lang. Oo, kinulong na lang. Ayaw ko naman magkaroon ng ganun dito sa atin. Kung makakatulong lang naman ako dahil yun naman ang profession ko, yun ang nalang naisip ko. So, tumayo ako ng clinic, but at the moment, yun nga lang, kulang pa ng gusto tumulong sa akin para mag-counseling. So, ngayon, solo lang ako. Pag umuwi ako dito, saka lang ako nakakapag-counseling. Although, hindi ako pwede magbigay ng medication. Hindi naman ako psychiatrist. Hindi naman ako doktor. Correct. So, I need someone to help me pag ganun. At the moment, wala pa. Sana merong nakikinig. But despite of that, ma'am, na yung struggle mo sa buhay na ganyan, kumbaga, kahit walang tumutulong, hindi ka ba kumbaga... Give up? Yes. No. Paano naman kung mag-give up, paano sila? Paano sila kung i-give up kung pinag-umpisahan ko, paano naman yung tao maasa na sa akin? Na naumpisahan ko na, paano na sila? Kung mag-give up ako, yun, kasi kaya nga hindi ako nagre-retired pa eh. Although, talagang gusto ko na mag-retired. Ang isa sa reason kaya hindi pa ako nagre-retired, kasi yun nga, yung sa mental health ko na clinic, kailangan ko pa ng pera, kailangan ko pa kumita para makatulong. So, kung tutusin, pwede na ako mag-retire anytime kasi wala na, ang mga anak namin tapos na, isa na lang maliit. Tapos yung, although, bakit pa akong magpapakahirap, di ba? Kaso hindi, yun ang tinitibok ng puso ko, wala akong magagawa. Kasi yun ang nilagay sa isip at sa puso ko. Kaya sabi nga, minsan, ito nga asawa ko nagagalit na sa akin kasi hindi mo na kailangan magtrabaho dito ka na sa Pilipinas. Sabi ko naman sa kanya, hanggat kaya ko pa, magtatrabaho para maano natin yung clinic, masustento natin. Kasi hindi ako humingi kahit kanino. Wala namang, hindi ako lumalapit sa gobyerno dito. Kasi kung ang ano ko kasi, ikaw ang nag-umpisa, huwag kang umasa sa iba. Yun ang ano ko. Kung hindi mo kaya, sana hindi mo inumpisahan. Yun lang ang ano ko sa sarili ko. Kaya habang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako. Kahit naiiwanan ko mag-ama ko rito. How supportive ma'am si husband sa mga adhikain mo na ganyan? My husband's very supportive. Anything as long as to give to the community, he's always there for me. Kasi parehas kami dalawa. Parehas very compassionate yung husband ko. Kahit yung mga anak ko, they are very supportive towards what I wanted to do. Giving to the community. Yeah. Kasi yun lang naman, pag namatay ako, sana yun makilala nila sa akin. Hindi yung, kasi akala nila mayaman, hindi ako mayaman. Nagtatrabaho lang ako. So gusto ko makilala nila ako. Kung mamatay na ako, yan ang tao na tumulong. Yun ang gusto ko. Pero yung, para naman, may kahit paano, yung only daughter ko, makikita nila yung mother niya, kung hindi sa mother niya, hindi ako gumaling. Yun ang gusto ko na
makatulong talaga sa kapwa. Mm. It's not for the money. Kasi so far, puro palabas yun eh. Yes, Walang pupunta. But before that, ma'am, when I first came to visit here, kumbaga nakimarites ako dito, mayroon daw kayo dito mga neighbors, mga kabarangays na pinustro pa nindo mag-aral kahit sabi nga yung edad nila wala na sa sa level ng, let's say, elementary school, pero pinag-aral niyo pa rin. Yes. Yes. At saka dito sa Gubat, sa doon din sa Huban, may pinag-aaral ako. But unfortunately, yung pinag-aaral ko, yung parehas gumawa ng hindi maganda. So, medyo nakakalungkot lang. Kasi kung I don't have that opportunity when I was growing up. Kaya sabi ko sana, yung tinutulungan namin, kahit wala na sila sa edad, sana kaso hindi mo naman kayang hindi mo naman kayang kontrolin. May kasabihan kasi sa Australia, you can lead the horse to the water but you can't make them drink. Para sa ibig sabihin, pwede mo silang dalhin doon sa tubig pero hindi mo sila pwedeng pilitin uminom. So, parang pwede mo silang dalhin sa eskwelahan pero hindi mo sila mapipilit mag-aral. Yun lang ang nakakasad. Kasi malaking investment na tapos sinasayang lang. Kasi yung mga puti kasi pag sinira mo yung trust, wala na. Kasi sa amin kasi yung pinaka-importante yung trust. Kasi yun lang naman ang binibase namin, yung trust. So, may iba nga dito na nagtrabaho rin, ganun din, sinira rin yung trust. Kaya minsan gusto ko na sumuko, kaya lang hindi naman lahat ng tao. Meron din naman honest people out there. Kaya hindi namin inaano lahat na porque nagkamali yung isa, lahat na. No, hindi naman kami ganoon. Meron hanggang ngayon nga, meron akong pinag-aaral na ayaw na nitong, dahil nga nagloko yung isa, meron naman akong sinabi, kahapon nga nagpunta ako ng Huban na sinabi ko na ganoon, ako na lang magpapaaral sa'yo. Okay naman. So, sabi ko lang sa kanya, pero pag niloko mo, sinayang mo pag-aaral, wala ka rin. Kahit nung mangyari, hindi na kita tutulungan. Kumbaga, ma'am, opportunity na once ka dapat, Absolutely. Oo. Kasi, alam mo, sa totoo lang, kami magkakapatid, walang kaming opportunity na gano'n. Nakatapos kami lahat, tulong namin sa isa't isa. And the biggest kasi, we're very lucky kasi yung older sister ko, she's the one that first go to Australia, kaya medyo natulungan kami magkakapatid, nakadala ka ng mga pamangkin. So, doon lang kasi, without my sister, probably wala rin ako sa Australia. So, siya ang tumulong sa akin. So, I'm one of the lucky one. So, kaya, yun din, gusto ko rin makatulong sa kapwa. Yes. Okay. So, ma'am, itong Angel Resort, talagang number one na objectives ninyo, yung mga mag-develop ng mga surfers. Correct. Na kung saan talagang may nakita naman natin si Bea na dito siya nanggaling at sana hindi lang si Bea ang first and last, kaya alam natin nag-develop ko ng more may potentials sa ganito. And kumbaga, ma'am, wala ba itong kasawaan, sabi nga nila? Well, although si Bea hindi naman nag-umpisa dito sa Angel Resort kasi bago lang kami. I mean, dito siya sa Binavista. Oo, sa Binavista. Siya talaga dito ang sa Binavista, pinakasikat. Kasi marami din naman ang nag-train sa kanya. Pero hindi ko kasi masyado alam ang history ni Bea. Ang alam ko lang kasi, nang nag-join na sila ng Angel Resort. Kasi ako naman ayoko yung napapag-usapan kung ano nangyari. Kaya, ang important na lang sa akin, dito ka sa akin, tutulungan kita. Pero yung mga bad history, ayoko nang ganun. Kasi first start tayo. Lagi tayo sa fresh start. Wag na nating halukatin kung ano man yung nangyari sa kanila. Sad things. Oo, I don't like that. So, what we have to do is yung dito ka, then move forward. Yeah. Wag na nating isipin yung nangyari. So, pero hindi kami magsasawa. Hanggat kaya namin dalawa mag-asawa, hindi kami magsasawa magtumulong. So far, I'm 62 years old now. So, I'm still helping. Wow, 62, ha? Yes, I'm 62 years old. And I'm still happy. I'm still happy. And we both of us still happy to help. Hanggat kaya naman, we're happy to help. Yeah. So, ma'am, ngayon, hingin ko pang yung mensahe sa mga nanonood sa atin na
sabi nga nila hanggat nabubuhay may pag-asa. Correct, that's true. So, yun lang sasabihin ko lang sa mga tao, na huwag kayong mag-give up. Hanggat kakayain ninyo yan. Napagdaanan ko yan yung kumbaga, naging isang kahigisan to ka rin kami. Sabi ko nga, nagtitinda ako ng suma, nagtitinda ako ng isda. yung ano ba sa Tagalog, naglalate. Oh. Yun. Naranasan namin yung magkakapatid. Mga kapatid ko, umaakyat sa bundok, kumuha ng kahoy. Pero tingnan mo kami ngayon. I'm not saying I'm rich, but I'm comfortable. Talaga namang, kung talagang, ang pinaka-importante kasi mag-set ka ng goal. Yan. Pero yung saying of setting goals, yung goal naman na kaya mong abutin. Huwag ka mag-set na goal na alam mo naman di mo kaya. Yung goal mo lang, yung pinaka-first goal kasi natin yung makatapos tayo ng pag-aaral. Kasi yun ang stepping stone natin . Yung pag-aasawa madali. Pero yung pag nagkana ka na mahirap. Kaya sa mga kabataan ngayon, ang ano ko lang sa kanila, napakiusap ko na yung pag-aaral muna. Kasi ang pag-asawa madali. So, lalo na alam mo kasi, ang mga Pilipino kasi, kilala sa buong mundo na masisipag. So, kaya ipakita natin sila, hindi lang tayo masipag maganap, pero sa trabaho talaga, sa buong mundo, talaga tayo, mga Pilipino, masisipag. Kaya ano nang gawin natin, ang kasipagan. Okay, mga kaibigan, yan po nakilala niyo na, si Ma'am Carmen. Sana po ito ang talagang tunay na larawan ng tagumpay sa buhay. Tagumpay sa buhay, at kung ano man siya ngayon katagumpay, ito ay ibinabahagi niya rin sa ibang may buhay. Mula po rito sa Angel Resort, Binavista, Gubat, Sorsogon, kasama si Joey Inalte, si Rosario Amistoso, para sa ating programang Tagumpay sa Buhay. Mga hamon, pagsusumikap, pagdimiti, samot-saring pagsubok, mga pinagdaanan sa buhay. Tagumpay sa Buhay. Isang programang punong-puno ng talakayan sa mga pinagdaanan sa buhay hanggang sa makamit ang tagumpay sa buhay. This program is brought to you by NQM Dermatology Clinic, Skin, Hair and Nail Center and Laser Center, Computer Communication Development Institute, Aroma and Thai, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, Honorable Ramil Robles, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Aroma and Thai Massage and Spa, Blue Bar and Rest, Vice Mayor Luis Leo Sala Jr., Pilar, Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Sorsogon, City Councilor Danny Diladja, Bacon District, 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Lucky Land Resort, Honorable Zalde at Bincula.